Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon sa pagpapalago ng ekonomiya at bibigyang diin ang soberanya ng bansa sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. May ulat si Kenneth Pasyente. Kasado na ang pakikibahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo. Ayon sa Foreign Affairs Department, siksik ang mga aktibidad ng Pangulo sa naturang summit. Katunayan sa unang araw nito sa May 26, 6 na pulong ang dadaluhan ng punong ehekutibo. Kabilang narito ang plenary session, retreat session ng 46th ASEAN Summit, 3 leaders interface meetings, kasama ang parliamentarians at ASEAN Business Advisory Council, at ang signing ceremony ng Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045. Habang sa ikalawang araw naman, 3 pulong ang dadaluhan ng presidente. Ang 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area Summit o BIMP Iaga Summit, kung saan ang Pangulo ang tumatayong chairperson. Dadalo rin siya sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, gayon din sa ASEAN GCC China Summit. Sa pulong na yan, isusulong daw ng Pangulo ang interes ng bansa, partikular sa seguridad at ekonomiya. The President will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN, such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Furthermore, the President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Inaasahan din na mapag-uusapan ng Pangulo at ibang ASEAN leaders ang global issues na nakakaapekto sa rehiyon gaya ng sitwasyon sa Myanmar, ang tariff policy ng US at iba pang geopolitical at geoeconomic challenges sa ASEAN. I'd like to go back to what the economic ministers did a few weeks back, which they issued a joint statement among ASEAN regarding the unilateral tariffs. And gusto ko lang po i-stress doon yung magiging action ng ASEAN member states, which is, of course, they are concerned. But at the same time, we will not, the region will not do a retaliatory measure. Instead, palalaganapin po natin yung maigting na more on bilateral and also multilateral engagement with the US para po maging maganda yung kalabasan ng discussions na yon. Sa naturang summit, 22 outcome documents ang inaasahang maisa sa Pinal na makatutulong daw sa bansa. Isa rin sa inaasahang matatalakay sa summit ang usapin ng pagpapabili sa Code of Conduct sa South China Sea. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. And going back to that statement, it's a reaffirmation of concluding it hopefully among ASEAN and China in 3 years since 2023. So we're looking at 2026 next year. Pinaplansya na raw sa ngayon ang mga bilateral meetings ng Pangulo. Sa linggo, inaasahang aalis ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.